kahit 90% ng sira ng iyong kidney, ang ating katawan, ay hindi nagpapakita ng anumang senyales. Walang sakit, hindi rin nilalagnat. Tahimik lang itong bumibigay. Isang araw, bigla na lang mamamaga ang iyong bukong-bukong, hihingaling ka. Biglang tataas ang presyo ng dugo mo. At saka ka lang pupunta sa ospital para lang marinig ito mula sa doktor. Nasa yugto na po ito na mahirap nang ibalik sa dati. Kaya naman ganito, kung tawagin ang kidney, ang organ na tahimik. Ngunit may mas nakakatakot pa. May mga gulay na inaakala ninyong mabuti sa kalusugan at kinakain ninyo araw-araw na siyang sumisira sa inyong mga kidney. Karamihan sa inyo ay walang kaalam-alam dito. Subalit kung malalaman at mapapangalagaan ninyo ito ng maaga, tiyak na mapoprotektahan ninyo ang inyong mga kidney. Kung panonoorin ninyo ang video na ito ng Gintong Kalusugan, hanggang sa dulo, malalaman ninyo ang lahat ang 5 gulay na sumisira sa kidney, ang 4 na gulay na nagliligtas dito, at kung paano suriin ang kondisyon ng inyong kidney sa loob lang ng 5 segundo habang nasa bahay. Sa pagbabago ng isang bagay lang sa inyong hapagkainan, ang kidney na unti-unting namamatay ay muling mabubuhay. Handa na ba kayo? Magsimula na tayo. Paki-like at subscribe po. Magandang araw. Ako po si Dr. Rodrigo Lim. Ang dahilan kung bakit tahimik na bumibigay ang kidney ay kailangan muna nating malaman kung gaano karaming trabaho ang ginagampanan ng organ na ito. Ang kidney ay sumasala ng halos 150 litro ng dugo araw-araw. Isipin ninyo ang isang malaking 200 litrong drum. Halos ganyang karaming dugo ang dumadaan sa kidney araw-araw. Ngunit hindi lang dumi ang sinasala nito. Kinokontrol din nito ang tubig sa katawan, binabalanse ang asin at pinapatatag ang presyo ng dugo. Ina-activate nito ang vitamin D na nagpapatibay ng mga buto at naglalabas pa ng erythropoietin, isang hormone na gumagawa ng dugo. Kasinlaki lang ito ng isang kamao. Ang maliit na organ na ito ang gumagawa ng lahat ng ito nang walang tigil habang buhay. Dito nagsisimula ang problema. Kapag nasira na ang kidney, hindi na ito kusang gumagaling. Ang nasirang tissue ay naninigas at nagiging peklat. Ang bahaging iyon ay hindi na muling makagaganap sa tungkulin nito. Isipin ninyo ang atay. Kahit putulin ang 70% nito, tumutubo itong muli. Ganon din sa balat. Kahit masugatan o magasgasan, may tumutubong bagong balat. Iba ang kidney. Ang tissue na nasira ay nagkakaroon ng fibrosis at tumitigas. Nagiging peklat na sintigas ng bato. Ang peklat na iyon ay mananatili habang buhay. Hindi na ito muling makapagsasala ng dugo. Kapag nawala na hindi na maibabalik. Sa kabila nito, hindi madalas lumitaw ang mga sintomas. May dahilan, ito ay dahil sa reserbang kakayahan ng kidney. Meron tayong 2 kidney. Kahit malaki na ang sira ng isa, ang isa pa ang sasalo sa trabaho. Maswerte ba to? Hindi. Sa katunayan, ito ang patibong. Hayaan ninyong bigyan ko kayo ng isang simpleng paghahalintulad. May isang trabaho na orihinal na para sa 10 tao. Nagsimulang bumagsak ang isa-isa. Kahit 5 na lang ang natira, nagagawa pa rin ang trabaho. Kahit 3 na lang, pilit pa rin kinakaya. Sa panlabas, mukhang walang problema. Pero ang 3 natitira ay nagtatrabaho araw at gabi. Kapag bumagsak pa ang isa, babagsak na ang lahat. Maaring iniisip ninyo ngayon, okay pa naman ako. Kahit mukha kayong malusog sa labas sa loob-loob, ay maaring pilit na kinakaya na ng iilang natitira. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang 4 na sanhi ng pagkasira ng kidney. Ito ang mga bagay na palagi kong tinitingnan sa tuwing kaharap ko ang aking mga pasyente. Una, diabetes. Dito nagsisimula ang 45% ng chronic kidney disease, halos kalahati. Kapag mataas ang blood sugar, ang maliliit na ugat sa loob ng kidney ay unti-unting nagkakaroon ng lamat. Sa una, maliliit na bitak lang ito. Sa mga siwang na ito, tumatagas ang protina. Ito ang tinatawag na proteinuria. Ang nakakatakot ay mabagal ang prosesong ito. Unti-unti itong nasisira sa loob ng 5, 10 o 20 taon. Ang tao mismo ay walang kamalay-malay. Mga kaibigan, napapansin nyo ba na sobrang bula ng inyong ihi? Para sa mga hindi nawawala ang bula, kahit i-flush ang inidoro, iyan ay isang senyales.
wag na wag ninyo itong babalewalain. Pangalawa, high blood pressure. Ito ang bumubuo sa 27% ng lahat ng sanhi. Isipin ninyo ang isang hose na pandilig sa hardin. Kung masyadong malakas ang presyon ng tubig, puputok ang hose, hindi ba? Ganoon din sa mga ugat ng kidney. Kapag mataas ang presyon, patuloy na naiipit ang pader ng mga ugat. Kumakapal ang pader, nawawalan ng pagka-elastiko at sa huli ay tumitigas. May mga taong mas nasa panganib. Ito mga taong hindi bumababa ang presyon ng dugo kahit natutulog sa gabi. Normal na bumaba ng 10 hanggang 20% ang presyon habang natutulog. Ngunit para sa mga taong nananatiling mataas ang numero kahit sa gabi ang kanilang mga kidney ay nakararanas ng presyon 24 oras sa isang araw. Walang oras ng pahinga. Pangatlo, chronic glomerulonephritis. Ang glomeruli ay maliliit na filter sa loob ng kidney na sumasala ng dugo. Kapag nagkaroon ng pamamaga dito, lumalabas ang protina at dugo sa ihi. Kung ang ihi ninyo ay mamula-mula o malabo, kailangan ninyo itong ipasuri. Pang-apat, genetika at gamot. Mayroong tinatawag na polycystic kidney disease. Ito ay isang genetic na sakit kung saan maraming buccal cysts ang tumutubo sa kidney. Karaniwan lumalabas ang mga sintomas sa edad na 40 hanggang 50. Kung may miyembro ng pamilya na may ganitong sakit, magpasuri na ng maaga at ang mga gamot, marami ang hindi nagbibigay pansin sa bahaging ito. Marami ang ugaling uminom ng mga pain reliever dahil masakit ang tuhod o likod. Iniisip ninyo, gaano ba kasama ang gamot na nabibili sa botika? Ngunit binabawasan ng mga gamot na ito ang daloy ng dugo sa kidney. Okay lang kung panandalian, ngunit kung iinumin ito ng matagalan na iipon ang bigat sa kidney. Ganon din sa mga hindi beripikadong health supplement. May mga umiinom ng kung ano-ano dahil daw mabuti sa katawan o dahil inirekomenda ng kakilala ng hindi alam ang sangkap. Ang mga ito ay maaring maipon bilang lason sa kidney. Hanggang dito maaring nag-aalala na kayo. Pero huwag mag-alala. Ang kondisyon ng kidney ay maaaring malaman sa pamamagitan ng pagsusuri at kapag nalaman, mapoprotektahan ito. Dalawang basic na pagsusuri lang ang kailangang pagsusuri ng dugo at pagsusuri ng ihi. Sa pagsusuri ng dugo, tinitingnan ang antas ng creatinine. Kung mataas ang numerong ito, ibig sabihin ay hindi nasasala ng maayos ng kidney ang mga dumi. Sa pagsusuri ng ihi, tinitingnan kung may tumatagas na protina. Mula sa mga resultang ito, kinakalkula ang glomerular filtration rate o GFR. Ang isang numerong ito ang nagsasabi ng lahat tungkol sa paggana ng inyong kidney. Kapag nakatanggap kayo ng resulta ng check-up, nakikita ninyo ang numerong ito, hindi ba? Kung 90 pataas, normal ito. Gumagana ng maayos ang inyong kidney. Kung bumaba ito sa 60, nagsimula na ang sakit sa kidney, sa yugtong ito, maaring wala pang sintomas. Wala namang sintomas, kaya okay lang, di ba? Hindi po. Dito mismo dapat magsimula ang pangangalaga. Kapag lumitaw na ang mga sintomas, huli na ang lahat. Kung 45 pababa ito ay moderate. Ang paggana ay bumagsak na sa kalahati o mas mababa pa. Dahan-dahang dumarating ang pagkapagod, nagsisimulang mamaga ang katawan nang walang dahilan. Kung 30 pababa ito ay severe. Nagkakaroon ng anemia, humihina ang mga buto at isa-isang lumalabas ang mga komplikasyon. Kung 13 pababa ito ay end-stage kidney failure, sa yugtong ito, kailangan ng pag-isipan ang dialysis o transplant. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang dialysis. Kailangan ninyong humiga sa kama ng ospital 3 beses sa isang linggo, 4 na oras bawat sesyon. 2 malalaking karayom ang itutusok sa inyong braso. Ang dugo ay lalabas ng katawan at babalik muli. Sa mga oras na iyon, hindi kayo maaring gumalaw. Ang paglalakbay ay isang pangarap na lang. Hindi kayo maaring uminom ng isang basong tubig ng basta-basta. Ito ay dahil may restriksyon sa pag-inom ng likido. Kahit nauuhaw, kailangan ninyong magtiis. Sa tag-init, ang isang piraso ng malamig na pakwan ay kailangan pang pag-isipan. Iyan ang araw-araw na buhay ng isang pasyente ng dialysis. Kapag nasimulan, wala ng katapusan. Hanggat hindi bumabalik sa normal ang kidney, ito ay magpapatuloy habang buhay. Kaya ko sinasabi ito sa inyo. Mapipigilan ninyo ito ngayon. Lalo na kung kayo ay 60 taong gulang pataas o may diabetes o high blood pressure, magpasuri kayo 2 beses sa isang taon. Dapat din ninyong alamin ang target
na presyon ng dugo. Sa pangkalahatan, mainam ang 120,080 pababa. Para sa mga may sakit sa kidney, kailangang mas mahigpit ang kontrol sa 130,080 pababa. Ganon din sa blood sugar, fasting blood sugar na 130 pababa, post-meal blood sugar na 180 at hemoglobin A1C na 7% pababa. Maraming numero. Maaring mukhang komplikado. Ngunit kung alam ninyo ang mga numerong ito, masusuri ninyo ang sarili ninyong kondisyon. Ang taong nakakaalam ng numero ang nagliligtas sa kanyang kidney. Kung hindi mo alam, malalagay ka sa alanganin. Kung alam mo, mapipigilan mo. Kapag natanggap ninyo ang resulta ng inyong pagsusuri, tingnan ninyo kung ano ang inyong GFR. Isulat din ninyo mismo ang inyong presyon at blood sugar. Iyan ang unang hakbang sa pagprotekta sa inyong kidney. Kung gayon, kung bumaba na ang numero, tapos na ba ang lahat? Hindi po. Masyado pang maaga para sumuko. Gusto kong ibahagi ang kwento ng isang pasyente na personal kong nakilala. Si Aling Lorna Santos, 72 taong gulang, taga Cebu City. 15 taon na siyang may diabetes, ngunit hindi niya ito napangalagaan ng maayos. Mahilig siya sa matatamis. Mahilig din sa maalat. Sinasabi niya, okay lang ako. Kahit pinapayuhan siyang pumunta sa ospital, palagi niya itong ipinagpapaliban. Isang umaga, hindi nakasya ang kanyang sapatos. Namamaga ang kanyang mga bukong-bukong. Kahit nakahiga, masikip ang kanyang dibdib. Hindi siya makahinga ng maayos. Dali-dali siyang dinala sa ospital. Ang resulta ng pagsusuri, GFR 35 severe stage. Kung medyo nahuli pa siya, maaaring nagsimula na siya ng dialysis noon din. Sinabi ko sa kanya, mula ngayon kailangan ninyong baguhin ng tuluyan ang inyong pamumuhay. Kung hindi sa loob ng 1 taon, kakailanganin ninyo ng dialysis. Nung gabing iyon, hindi raw siya nakatulog. Bakit hindi ko inalagaan ang sarili ko noon pa? Bakit naging kampante ako? Nagsisisi siya. Ngunit hindi siya nagpatalo. Itinigil niya ang pagkain ng maaalat. Hindi na rin siya humihigop ng sabaw. Sa mga ulam na may sabaw, ang sahog na lang ang kinakain niya. Araw-araw naglalakad siya ng 40 minuto, umulan man o umaraw. Sa simula kahit 10 minuto ay nahihirapan na siya. Pero hindi siya tumigil. Lumipas ang 3 buwan, nagsimulang maging stable ang kanyang creatinine level. Pagkalipas ng 1 taon, umakyat sa pinti ang kanyang GFR. Mula sa severe, bumalik siya sa moderate stage. Ganito ang sinabi niya sa akin, Doktor, ang diagnosis na yon ang naging turning point ng buhay ko. Ang sakit ko ang nagligtas sa akin. Hindi pa huli. Kung sisimulan ninyo ngayon, magagawa ninyo. Kung gayon, ano ang dapat gawin ngayon? Isa-isahin ko ang mga bagay na palagi kong ipinapayo sa aking mga pasyente na gawin. Bawasan ang pagkonsumo ng sodium sa 2,000 mg bawat araw. Kung sa asin, ito ay katumbas ng 5 gramo o isang maliit na kutsarita, maaring iniisip ninyo, ginagawa ko na yan. Pero sa isang mangkok ng sabaw, maaaring lumagpas na kayo agad sa limitasyong iyon. Ang isang mangkok ng sabaw ay katumbas na ng kalahati ng pang-araw-araw na sodium. Mahalaga rin ang pamamahala sa timbang. Ang target ay body mass index na 23 pababa. Ang sukat ng baywang ay 90 cm pababa para sa mga lalaki at 80 cm pababa para sa mga babae. May isang bagay akong gustong linawin dito. Hindi lang timbang ang problema. Ang tunay na kalaban ay ang visceral fat. May mga taong mukhang payat. Payat ang mga braso at binti pero malaki ang tiyan. Sila ang mas nasa panganib. Ang visceral fat ay hindi lang taba. Bawat sandali gumagawa ito ng mga inflammatory substance. Ang mga substance na ito ay umiikot sa buong katawan sa pamamagitan ng dugo at inaatake ang maliliit na ugat sa kidney. Mayroong hormone na tinatawag na adiponectin na nagpoprotekta sa mga ugat. Kapag dumami ang visceral fat, nababawasan ang hormone na ito, nawawala ang proteksyon. Ang layunin ay hindi lang magbawas ng timbang. Ang layunin ay iligtas ang kidney. Hindi rin natin maaaring hindi pag-usapan ang protina. Sa pangkalahatan, 0.8 gramo bawat kilo ng timbang ng katawan. Kung may sakit kayo sa kidney, kailangan itong bawasan sa 0.6 gramo.
Dapat ninyong malaman kung bakit kailangan bawasan kapag kumakain tayo ng protina habang tinutunaw ito ng katawan, nagkakaroon ng nitrogenous waste. Ang nagpoproseso nito ay ang kidney. Balikan natin ang paghahalin tulad kanina. Ang trabaho ng 10 tao ay ginagawa na lang ng 3. Tapos ay dinaragdagan pa natin sila ng trabaho. Ang natitirang tissue ng kidney ay na-overload, ngunit sa kabilang banda kung sobra namang bawasan ng protina, mawawalan ng kalamnan. Lalo na sa mga nakatatanda, mataas ang panganib ng sarcopenia. Kapag nabawasan ang kalamnan, humihina rin ang immune system at bumabagal ang paggaling. Hindi ito basta pagbabawal. Ito ay pagsasaayos ayon sa paggana ng inyong kidney. Ang bahaging ito ay dapat ninyong ikonsulta sa isang espesyalista. Mula ngayon, pag-uusapan natin ang pinakamahalagang bagay. Mga kaibigan, madalas ba kayong kumain ng spinach dahil akala ninyo ay mabuti ito sa kalusugan? Ito ang katotohanan ng hindi alam ng marami. Sa mga gulay na kilalang masustansya, mayroong mga nakakasira sa kidney. Ito ang mga gulay na mataas sa potassium. Spinach, patatas, kamote, kamatis, kabuti. Tandaan ninyo ang 5 ito. Para sa mga malusog na tao, mabubuting gulay ito. Ngunit para sa mga may mahinang kidney, maaari itong maging lason. Kapag humina ang paggana ng kidney, hindi mailalabas ng maayos ng katawan ang potassium. Naiipon ang potassium sa dugo, tinatawag itong hyperkalemia. Sasabihin ko sa inyo kung bakit ito nakakatakot. Sa simula, walang sintomas. Kaya mas nakakatakot. Kapag medyo dumami na, nagsisimulang mamanhid ang dulo ng mga daliri. Namamanhid din ang paligid ng bibig. Sa puntong ito, marami pa rin ang nagbabaliwala rito. Kapag lumala pa, nanghihina ang mga braso at binti. Ang puso ay kumakabog ng mabilis tapos hihinto paulit-ulit. Sa yugtong ito may abnormalidad ng makikita sa ECG. Ito ay isang emergency. Kung magtatagal patitigil ang puso, kaya kailangan ninyong malaman ang mga gulay na kinakain ninyo. Ito ay personal kong nakita sa emergency room. Isang pasyenteng may dati ng problema sa kidney ang uminom ng tomato juice araw-araw dahil naniwala siyang ito'y masustansya. Ang isang baso ay may higit sa 500 mg ng potassium. Para sa kanya, para na rin siyang uminom ng lason araw-araw. Ang spinach at kamatis ay mataas din sa oxalate. Ang sangkap na ito ay kumakapit sa calcium at bumubuo ng mga bato o stones. Kapag nagkaroon ng kidney stone, sobrang sakit nito at nagdudulot ng karagdagang pasanin sa kidney. Kung gayon, hindi na ba dapat kumain ng gulay? Hindi po. Baguhin lang ang paraan ng pagluluto. Kung ilalaga o papakuluan, mababawasan ang potassium ng 30 hanggang 50%. Maaari ring hiwain ng manipis at ibabad sa tubig ng higit sa 2 oras. Mas epektibo kung papalitan ang tubig sa kalagitnaan. Ngunit, isang paalala, ang dami ng dapat kainin ay nag-iiba depende sa kondisyon ng inyong kidney. Tiyaking kumonsulta muna sa isang espesyalista bago kumain. Kung may mga gulay na dapat iwasan, mayroon ding mga gulay na nakakatulong sa kidney. 4 ang babanggitin ko ngayon. Ito ang mga gulay na mababa sa potassium at may sangkap na nagpoprotekta sa kidney. Una, pipino. Meron itong sangkap na tinatawag na silicon. Ito ay may antioxidant effect. Ang free radicals na umaatake sa kidney, pinipigilan ito ng silicon. Ang water content nito ay higit sa 95%. Sa pagkain pa lang nito, natural na napupunan ng tubig sa katawan. Ang tubig na ito ay nakakatulong sa kidney sa pagsala ng dumi. Kumusta naman ang potassium? Sa bawat 100 gram, 150 mg. Wala pa ito sa kalahati ng spinach o kamatis na binanggit ko kanina. Kahit mahina ang kidney, maaari itong kainin ng walang alalahanin. Mas mainam kung kakainin ng may balat, 1 piraso sa isang araw ay sapat na. Sunod ay repolyo. Mababa rin sa potassium ang repolyo. 170 mg bawat 100 gram. Ngunit ang tunay na halaga ng gulay na ito ay iba. Mayaman ito sa mga detoxifying compound kaya nababawasan mismo ang dami ng lason na kailangang iproseso ng kidney. Nakakabawas ito ng maaari itong kainin ng hilaw o bahagyang ilaga, ngunit iwasan ang mga inatsara. Kapag binabad sa asin, biglang tataas ang sodium. Ang gulay na kinakain para sa kidney ay nagiging pasanin pa. Pangatlo, carrots. Ang carrots ay mayaman sa beta-carotene. Pinipigilan nito ang free radicals kaya naiiwasan.
ang pagkasira ng mga selula ng kidney. Para sa mga may diabetes, maaaring nag-aalala kayo sa blood sugar. Ang carrots ay may mababang glycemic index kaya maaari kayong kumain ng walang pag-aalala. Kapag niluto kasama ng mantika, mas tumataas ang absorption rate. Isang piraso sa isang araw ay sapat na. Panghuli, labanos. Ang labanos ay mayaman sa mga enzyme na tumutulong sa panunaw at mga anti-inflammatory compound. At narito ang isang kamanghamanghang katotohanan. Ang antioxidant compound sa balat nito ay 5 beses na mas marami kaysa sa laman. Ang sustansya ay nasa balat na itinatapon natin. Kung maaari kainin ito ng may balat, isang hiwa sa isang araw ay sapat na. Ngunit magiging tapat ako sa inyo. Hindi sapat ang gulay lang. Kailangan ninyong suriin ang buong pamumuhay ninyo. May isa pa akong ipapakilala sa inyo. Si Mang Ricardo Reyes, 68 taong gulang, taga Davao City. 10 taon na siyang umiinom ng gamot para sa high blood pressure. Akala niya ay napapangalagaan niya ng maayos ang kanyang sarili. Ang unang nakapansin ng problema ay ang kanyang anak na babae. Napansin niyang laging namamaga ang mukha ng kanyang ama. Tay parang medyo namamaga po yata ang mukha ninyo nitong mga nakaraang araw. Pagod lang ito, okay lang. Binaliwala lang ito ni Mang Ricardo, ikinuha siya ng anak niya ng appointment para sa isang check-up. Ang resulta, GFR52, pasok sa moderate stage. Dahil halos walang sintomas kung hindi dahil sa kanyang anak, maaaring lumipas pa ang ilang taon bago niya ito nalaman. Mula noong araw na iyon, binawasan ni Mang Ricardo ang asin. Kapag nagluluto ng sabaw, kalahati lang ng dating dami ng pampalasa ang inilalagay niya. Pagkalipas ng 6 na buwan, hindi na bumaba ang kanyang numero at naging stable. Isang salita mula sa pamilya ang nagligtas sa kanyang kidney. Tingnan ninyo ang muka ng taong katabi ninyo. Hindi ba't medyo namamaga ito kumpara sa dati, hindi lang pagkain, ang paggalaw ng katawan ay kasing halaga rin. Magsimula tayo sa ehersisyo. Mag-ehersisyo ng aerobic ng higit sa 150 minuto sa isang linggo. Paglalakad, paglangoy, pagbibisikleta, kahit ano ay pwede. 30 minuto, 5 beses sa isang linggo ay sapat na. Hindi kailangang gawin ng matagalan sa isang beses. Kahit hati-hatiin, pareho lang ang epekto. Sapat ng intensidad kung saan medyo hinihingal ka pero nakakausap mo pa ang katabi mo. Kung masyadong mahirap, hindi rin ito maganda. Mag-strength training din 2 beses sa isang linggo. Kapag nabawasan ang kalamnan, mas bumibigat ang pasanin sa kidney. Hindi kailangang magbuhat ng mabibigat. Ang pag-upo at pagtayo mula sa silya o pag-push up sa pader ay sapat na. Ngayon ito ang bahaging pinakamatindi kong ipinapayo sa aking klinika. Kailangan ninyong itigil ang paninigarilyo. Kung naninigarilyo kayo, ang bilis ng pagkasira ng kidney ay maaring tumaas ng 10 beses. 10 beses po. Hindi ito exaggeration. Ito ay napatunayan na sa mga pag-aaral, kahit pareho ang sakit sa kidney, magkaiba ang bilis ng paglala sa pagitan ng naninigarilyo at hindi bawat isang stick ng sigarilyo ay bumabawas sa buhay ng inyong kidney. Kung babawasan ninyo ngayon, magbabago ang lahat. Kailangan din ninyong bawasan ng alak. Para sa mga lalaki, 20 gram pababa bawat araw. Para sa mga babae, 10 gram pababa. Kung sa soju, 1 o 2 baso lang ang limitasyon. Mahalaga rin ang pag-inom ng tubig. Uminom ng 1.5 hanggang 2 litro ng tubig sa isang araw. Hindi ba mas maganda kung mas maraming tubig ang inumin? Hindi po. Kung kulang sa tubig, nagiging concentrated ang ihi. Ang mga dumi ay nagiging puro at nagdudulot ng pasanin sa kidney. Mas madali ring magkaroon ng bato. Ngunit kung sobra naman ang iinumin, bumababa ang konsentrasyon ng sodium sa dugo. Tinatawag itong hyponatremia, nahihilo, nasusuka, at kung malala, maaring mawalan ng malay, lalo na sa mga may mahinang kidney, mahina ang kanilang kakayahang maglabas ng tubig. Kahit uminom ng maraming tubig, hindi ito nailalabas ng maayos sa ihi. Naiipon ang tubig sa katawan at lumalala ang pamamaga. Ang mga sumasailalim sa dialysis ay kailangang mag-ingat ng husto. Dapat nilang sundin ng mahigpit ang pang-araw-araw na dami ng tubig. Tiyaking kumonsulta sa inyong doktor bago ito baguhin. Ngayon may huli akong kailangang sabihin. Mga babalang senyales.
Kapag lumitaw ang mga sintomas na ito, wag na wag ipagpaliban. Maaaring ito na ang huling senyales mula sa inyong kidney. Kung may bula ang ihi at hindi ito nawawala pagkalipas ng 5 minuto, maaaring proteinuria ito. Subukan ninyong tingnan ang inyong ihi bukas ng umaga. Tingnan din ang kulay ng ihi. Kung madilim ito tulad ng kulay ng kola o tsaa, maaaring may dugo ito. Agad na pumunta sa ospital. Ang pamamaga ng mukha o binti sa paggising sa umaga ay senyales din. Lalo na kung namamaga ang paligid ng mata, kailangan ninyong ipasuri ang paggana ng inyong kidney. Subukan ninyo ngayon, gamit ang inyong hinlalaki diinan ng mariin ang buto sa harap ng inyong bintishin sa loob ng 5 segundo. Nang alisin ninyo ang daliri, may naiwan bang lubog na marka? Kung hindi ito agad bumabalik at nananatiling lubog, iyan ay edema. Kailangan ninyo itong ipasuri. Dati hindi kayo nagigising sa gabi, pero ngayon ay 2 o 3 beses na kayong pumupunta sa banyo. Huwag ninyong isipin na dahil lang iyan sa edad. Ito ay senyales mula sa kidney. May isa pa kayong dapat malaman. Kapag humina ang kidney, hindi lang ihi ang nagiging problema. Buong katawan ay bumibigay. Nabanggit ko kanina na ang kidney ay gumagawa ng erythropoietin. Kapag humina ang paggana nito, nababawasan ang hormone na ito. Hindi nakakagawa ng sapat na dugo, nagkakaroon ng anemia. Kaunting kilos lang, inihingal na. Namumutla ang mukha. Marami ang nag-iisip dahil siguro ito sa pagtanda. Ngunit maaaring ito ay senyales mula sa inyong kidney. Ang pag-activate ng vitamin D ay trabaho rin ng kidney. Kapag humina ang paggana nito, nagkukulang sa vitamin D. Humihina ang mga buto. Sa kaunting impact lang nababali ang buto. Nadulas at sumalo gamit ang kamay na bali ang pulso. Sumakit ang likod, nagkaroon ng lamat ang spine. Nangyayari talaga ang mga ito. Ang kidney ay hindi lang isang organ. Ito ay isang organ na namamahala sa buong katawan. Kaya dapat itong protektahan. Ang ipinakilala ko sa simula ng video, si Aling Lorna Santos ng Cebu, pagkalipas ng 2 taon, araw-araw na siyang naglalakad sa parke. Kumakain siya kasama ng kanyang mga apo. Ang resulta ng kanyang mga pagsusuri sa ospital ay nananatiling stable. Kamakailan sinabi niya ito sa akin, "Doktor, kung sumuko ako noon, wala na sana ako ngayon. Akala ko huli na pero hindi pa pala." Magagawa ninyo rin ito. Hindi ninyo kailangang baguhin lahat ng sinabi ko ngayon ng sabay-sabay. Bukas ng umaga, subukang bawasan ng 1 kutsara ang sabaw na hihigupin ninyo. Sa makalawa, subukang maglakad ng 10 minuto. Sa susunod na linggo, magpa-schedule ng check-up. Ang maliliit na gawi kapag naipon ay nagiging malaking pagbabago. Walang imik ang kidney. Ngunit tumutugon ito sa inyong mga desisyon. Ang desisyon ninyo ngayon ang tutukoy sa inyong kalusugan pagkalipas ng 10 taon. May isang salita sigurong pumapasok sa isip ninyo ngayon, susubukan ko rin ito. Kung ang isip na iyan ay pumasok sa inyong mangyaring mag-iwan ng komento ng salitang action, ang mga nag-iwan ng komento ay nagsimula na. Kung mayroong kayong kakilala na may diabetes o high blood pressure o ipinagpapaliban ng kanilang health check-up, siguraduhin ibahagi ang video na ito sa kanila. Maraming salamat sa panunood hanggang sa dulo. Hangad ko ang inyong mabuting kalusugan